Hello, Aries Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for May 4 hanggang 10. But first, mga mahal kong Aries, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo, ating yang babasahin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay mo sa amin ang mga mensaheng dapat malaman ng mga Aries today. Inhale and exhale. Your cards for the week, beautiful. Siya nga pala mga Aries, help me, tulungan mo ko, no? Continue liking, commenting, and please do not skip your ads. Malaking tulong po yan sa akin every time po na meron tayong libreng reading sa ating channel. Salamat din po sa mga subscribers natin and new followers. Welcome po sa ating channel. I-share nyo po ang video na ito para marami pong Aries pa ang makapanood ng reading this week. Salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Ten of Swords. Aries, kung ikaw man ngayon ay dumadanas ng hirap, pagod, kayod, sakit, or kalugmukan. Yung parang feeling mo plakdang-plakda ka, feeling mo talaga namang wala nang mangyayari or talagang nalugi ka, nasaktan ka, and you can't seem to find the power to rise up again or begin again. Kayo po yung tinatawag ng yung spirit guides na bumangon ka ulit. Dahil kung ano man tong mga naranasan mong pain, suffering, pag-iyak, o talagang mga brokenness itong nakaraang buwan o nakaraang taon, merong bagong darating. Okay? Kumbaga, rurok na ito. Dulong-dulo na to ng sakit na yan or ng pain na yan. At ito na yung pagbabago, no? Pagbabago ng buhay. May darating na bagong pag-asa, bukang liwayway, bagong sikat ng araw sa buhay mo na mapapasabi ka na lang na, wow, buti pala hindi ako nawalan ng pag-asa. Buti pala hinayaan kong si God ang mag-direct ng life ko because because there's something more. Okay? There's something more for you. Kaya ganahan ka na ngayon, ma-excite ka na dahil merong papasok na bagong bagay na magpapabangon sa'yo. In your core energy, meron kang the High Priestess. Okay? Ngayon, gets mo. 'Di ba? Ramdam mo 'yan eh. Gets mo kung ano yung mga bagay na ending na. Meron sa life mo ngayon na you will realize that it's good na mag-separate na. It's good na iwanan ko na 'yan. It's good na tigilan ko na 'yan. Because I know in my heart, in my mind, dulo na 'yon, rorok na 'yon, sobra na. Enough is enough. I need to pivot. I need to find another thing or begin another way, at ramdam mo sa puso mo yan. No? Huwag kang matakot magsimula ulit because you have the enormous potential given to you by High Priestess. Sabi niya, kaya mo kahit saan ka magsimula. Kaya mo kahit saan ka magdesisyon na bumangon. Iwan ka man niya, lumayo ka man dyan, or totally mag-back to zero ka, kaya mo. No? Ang importante nakalaya ka na kung ano man yung rason ng sakit na ito or pagkadurog na ito na parang feeling mo, ayoko na, hindi ko to deserve. So listen to your heart and value what you feel. High Priestess, the Hanged Man. Yes, ito yung masinsinang pag-iisip mo, Aries. May napanood ako sa Facebook ito nakaraan. Sabi niya, itong mga moments of katahimikan, itong mga silent moments, these are the moments na gusto ni God na pakinggan mo siya. Okay? Sa pagkadapa, sa pagkadelay, sa kasawi ang palad na naranasan mo in the past, kung ano man yung reason ng pain, relationship man yan, trabaho, negosyo, or buhay in general. Ito yung panahon kung saan namnamin mo yung katahimikan o yung talagang walang nangyayari. It's because diyan papasok yung message sa iyo ni God. Maliliwanagan ka kung bakit nangyari to, ano yung purpose niyan, saan ba ako balak dalhin ni God, ano ba yung direction ko next,
no? Your intuition will tell you and will enlighten your mind na parang, okay, now ayoko na nito, lilipat na ako. Parang ito rin yung bigyan ko lang kayo ng same experience ko, no? When I was in college, alam ko hindi yun ang para sa akin. Kasi talagang sobrang hirap, sobrang painful, sobrang toxic na, and I feel like I'm not myself anymore. So I chose to really think about what's gonna happen for me. Yung katahimikan na yun na hindi ko alam kung saan ako pupunta, kung anong direksyon, hinayaan ko lang na mangyari yung mangyayari. And then I just prayed and I just embraced kung ano yung kaliwanagan na dapat kong gawin. May sinabi sa akin yung aking intuition na okay, time na for me to leave because it's not healthy anymore. It's not for me anymore. So lumipat ako, no? So ganun yung dapat mong pagdaanan. Hindi ko sinabing lilipat ka or aalis ka. Ang sinasabi ko dito, you need to listen to your intuition para malaman mo yung next move mo kung saan makakalaya ka na dito. Parang ganon. Okay? So, Aris, ano yung mga bagay na gusto mo ng maliwanagan? Ano yung mga bagay na gusto mo ng magkaroon ng direksyon sa life mo moving forward? Sa work ba? Sa bahay? Sa love life ba? Comment down below, isulat mo yan sa baba para ma-manifest natin at magkaroon ng katuparan para sa'yo. Okay? Sulat na po. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the three of wands. Sabi dito, move on, no? May darating para sa iyo. Pero kahit gaano kaganda yung darating na yan, kung hindi ka ready tumulay, sayang. 'Di ba? So, it's all about you making a choice. Magkakaroon ka ng paninindigan na pag dumating tong bagay na ito, na bago, na magpapabangon sa iyo, kailangan kunin mo yung chance, kunin mo yung opportunity na hindi lahat binibigyan ng ganito. No? Parang panahon na for you, Aries, to expand, to grow, humakbang, no? At wala nang lingunan sa past. Yun ang importante sa'yo. Wala nang lingunan sa past. Nang sa ganon talagang dire-diretso yung abante mo. Sabi rin dito, you really need na gumalaw. Some of you are waiting patiently. Pero yung paghihintay na yan, kailangan magkaroon ka ng definitive realization na time na for me to act. Time na for me to expand, to grow, to experience something new, or to take on a new journey na maaaring magpalago sa akin. Okay? 3 of Wands, the 5 of Cups. Yes, sabi ko nga, wala nang lingunan. Ito na yung pagkagising mo, Aries. Pagkagising mo ito, and you will realize na, oo nga no, wala na akong dapat asahan pa sa mga bagay in the past, no? Talagang rurok na yung pain doon. Ayoko nang balikan yan. And I need to see kung ano yung mga potential para sa akin sa future ko. Parang ganyan. So, ready ka na to embrace something new. Example, this week, ready ka ng yakapin yung pag-exercise or yakapin itong bagong sideline or balak mo na mag-apply sa bagong kumpanya, mga ganyan. And you are now seeing the potential of the new things. Congratulations. Okay? So, mga Aries, taga saan po kayo? Saan po kayo nanonood ng ating reading for today? And then, ano yung klaseng fiesta sa lugar ninyo? Comment down below. In the area of what you need, meron po kayong the 8 of Pentacles. Sabi dito, may kakayanan ka daw eh. May abilidad ka para gawin yung isang bagong bagay. Narinig ko, huy, huwag mong pagdudahan ng sarili mo kasi kaya mo. No? May skills ka, may ability ka para i-try, para subukan, para hawakan, para pamunuan. Kumbaga, hindi daw ibibigay yan sa'yo nang walang dahilan. Kaya daw sa'yo yan inabot, kaya daw sa'yo yan pinagkatiwala, it's because kaya mo. No? Kung ikaw ay may duda pa rin, parang iniisip mo, teka, kaya ko ba talaga to? Magagawa ko ba to? Mag-research ka. Pwede ka namang mag-aral ng tutorial sa YouTube or umattend ng mga seminar, training, workshops para patalasin or pakinisin kung ano man tong skills na ito. But most definitely, kung ano man tong iyong hidden talent na talaga namang innate sa'yo, magagamit mo to in your advantage this time. Okay?
Halimbawa, marirealize mo, ay, magaling pala akong mag-type ng 10 dokumento sa loob lang ng 10 minutes. Parang, ay, kaya ko palang kumausap ng mga customer. Ang galing ko palang magpapayag ng mga leaflet sa kanila, mga ganyan. So, you will realize your hidden talent this week na magpapa-advantage sa'yo at magpapabangon sa'yo mula sa kalugmukan mo. No, congratulations. The Eight of Pentacles, the Five of Wands. Yes, meron po kayong 5-5 here, hindi tuna, hindi sardinas, kung hindi pagbabago. Asahan mo yung magandang pagbabago sa buhay mo this time. Kung dati parang kulang ka sa kumpiyansa, kulang ka sa lakas ng loob, kulang ka sa drive, pero ngayon talagang uhaw na uhaw ka na for change. Uhaw ka na for something better. And here, Five of Wands clarifying our Eight of Pentacles, telling you na kahit gaano karami yung kakompetensya mo or kaagaw mo sa isang bagay, meron kang bala or meron kang abilidad na talaga namang tatalo sa kanila. Halimbawa, you're in a very competitive na mundo. Yung inyong trabaho ngayon ay client-based, halimbawa. Pero sa dinami-dami ninyo dyan na nag-aagawan sa mga kliyente, ikaw halimbawa ang makakakuha ng mga maraming clients or makakaabot ka ng quota or makakabenta ka ng maraming products, pwedeng ganyan. O kaya sa pwesto mo, sa palengke, tabi-tabi kayong pare-pareho kayo na isda ang binebenta. Pero ikaw, talagang marami kang nakukuhang customer. So, wag mong isipin yung competition o yung mga tao sa paligid. Paglinangin mo yung ginagawa mo ngayon at sinasabi ko sa'yo, you are better than them and you are really standing out away from competition. Congratulations para sa'yo. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Moon card. You have the Moon and the High Priestess. Alam mo, sabi dito, kahit hindi mo naiintindihan yung mga bagay-bagay, kahit marami kang mga alinlangan na parang bakit ba ganito, bakit ganyan, ba't ganito yung nangyari, hindi ko maintindihan kung saan patungo ang buhay ko, bakit nawala yun, bakit niya ko iniwan, bakit nasira tong negosyong to, ang sipag-sipag ko naman. Marami kang question patungkol sa mga kasawi ang palad mo in the past. And sinabi dito na kahit hindi mo alam ang sagot, okay lang. Okay, Aries, kahit hindi mo alam kung ano yung rason, kung ano yung dahilan, kung para saan, okay lang yan. Because life will unfold para sa'yo. Soon, maiintindihan mo din na parang, gets ko na. Kaya hinayaan ni God na mawala sa akin siya, it's because para dito pala ako. Kaya pala hinayaan ni God na matanggal ako sa trabahong yun kasi para sa Canada pala ako. No? Kung ano man yung rason kung bakit ka nasaktan before, you will realize soon na, tama si God. Talagang iniwas niya ako sa mali at dinala niya ako sa much better. So, huwag kang matakot ngayon kung marami kang tanong, marami kang mga bagay na hindi masagot-sagot and you feel like, bakit parang hindi nag-make sense? Okay lang yan because in the near future, it will all make sense. Okay? Moon card, the World card. World card's all about you do not stopping sa pagkakaroon ng pag-asa na someday, somehow, I'm gonna still win or I'm gonna accomplish something. Mahirap man ngayon, nakakatakot man ngayon, wala mang pera ngayon, or parang hindi mo alam kung kakayanin ko ba to, pero nandoon pa rin yung pag-asa na I can make this. Kahit mag-isa lang ako, kahit ako lang kumikilos mag-isa dito, I'm still gonna pursue what I want. At alam kong diyan ka talaga tunay na naliligaya. Kaya wag mong hayaan na yung ibang tao o yung sitwasyon ang makapigil sa'yo in your full potential. No? Shine brightly, fight, lumaban ka, maging matapang ka, pahalagahan mo yung pangarap mo, pahalagahan mo yung gusto mo, because in the end, you will thank yourself for not quitting, for not stopping, and for giving yourself the chance to make it happen. Okay? Congratulations. In the area of your near future, meron kang the Lover's card. Si Lover's card dito, sabi ng yung spirit guides, in the near future, ang tabayanan mo 6 weeks, 6 months, or another 6 years, you will find your passion. You will find someone or something na talagang mamahalin mo na bago.
Nanggaling ka sa pagkalugmok, nanggaling ka sa kasawiang palad, at iniisip mo na gusto ko makabawi, gusto ko makabangon. Pero someday, meron kang mamahalin na bagay or tao ito na talagang paglalaanan mo ng effort, time, money, priority, and love. Kasi ito talaga yung para sa'yo. Kaya kung ano man to, Aris ha, kung ano man tong iniyakan mo dito, asahan mo na in the near future, may something big and something better for you na labis-labis mong mamahalin, and you will realize, wow, this is really for me, and this one, parte lang siya ng journey ko, parte lang siya ng buhay ko, pero ito talaga yung papanindigan mo. Okay? Lovers, the death card and rebirth. Yes, you are now a changed person. Alam mo na kung ano yung para sa'yo at alam mo na yung hindi. No? Hindi ka na katulad dati ng paiba-iba or flip-flopping or nalilito pa rin sa kung ano ba yung para sa akin. Pero in the near future, your life will transform. Especially sa mga newfound and talaga namang forever love mo. No? Ramdam ko dito na, I don't know why, merong sigurado, merong secured feeling, and you will feel it. You will know it na ito talaga yung para sa'yo na magpapabago ng ikot ng buhay mo. So congratulations. Near future pa to ha, 6 weeks, 6 months, or 6 years. Pwedeng ganyan yung timeline niya. So huwag ka masyadong mag-alala dito, matagal pa to. Ang importante ngayon, maintindihan mo na hindi mo kailangan malaman lahat or hindi mo kailangang magkaroon ng concrete na sagot. Ang importante, babangon ka and you will give new chance or new opportunity sa mga bagong bagay. Okay? In your challenge, meron kang the Emperor card. Minsan, matigas ang ulo mo. Ikaw to, Aris ha, Emperor ka, di ba? So, kapag lumalabas ka sa isang reading, ibig sabihin napaka-powerful mo this week. No? Pero dahil nasa challenge area siya, ramdam ko dito na minsan napakatigas ang ulo mo. Sinusunod mo lang yung gusto mo and you are not listening to other people. You are not giving other people the chance to explain or the chance to help. Lahat pinapasan mo mag-isa to the point na hindi mo na kaya. Your spirit guides are telling you, sometimes you need to acknowledge help. You need to acknowledge na hindi ko to kaya mag-isa, na may tutulong sa akin. And panahon to open yourself to be vulnerable. No? Hindi kahinaan yung magmukha kang mahina. Kasi kapag ina-admit mo na hindi ko to kaya, hindi ko to magagawa, that's the moment na help is coming. And that's bravery. No? So, kailangan mo rin daw this week, Aris, disiplina. Disiplina. Kung may gagawin ka, kailangan show up the moment na kailangan ka dyan. If you are needed in 8 a.m., nandun ka ng 8 a.m. Show them that you are serious and that you are committing on something na alam mong importante sa'yo. Emperor card, the 8 of Swords. Oh, ngayon gets ko na kung bakit parang hindi mo siya magawa-gawa. Kasi iniisip mo, hindi mo kaya, hindi ka marunong, nakakahiya, baka ako anong sabihin, baka pagtawanan ako, baka i-judge ako. You are limiting yourself with your thoughts. Sabi dito, palayain mo ang sarili mo sa mga negativity. Ikaw ang pumipigil sa iyong sarili para abutin ang full potential mo. Lagi mo minamaliit ang sarili mo or nagkakasya ka lang sa kakarampot kasi ayaw mong gumalaw. You're so comfortable in your comfort zone kaya hindi ka nag-grow. Sabi dito, be brave, laksan ng loob at lumaya ka sa mga self-limiting thoughts mo. Okay? In your fortune, meron kang fogged in, go slow and take your time. Sabi dito, magdahan-dahan ka daw, huwag ka daw magmamadali dahil ang mga nagmamadali lalong nadadapa. Okay? Very clear yan. Ang nagmamadali lalong nadadapa, natatalapid, natitrip, at talagang nasusugatan. So para hindi ka maplakda at hindi ka mahirapan moving forward, do not rush anything. Especially in your decision, kung meron kang move, kung meron kang sisimulan, slowly but surely ang kailangan mo. Okay? In your fortune, meron kang the 4 of Pentacles. Makakaasa ka ng stability ay darating para sa'yo. Example, ngayong linggong ito, maaaring stable ang kita sa iyong negosyo or stable ang trabaho, wala masyadong mahirap, wala masyadong
busy kabisihan, o kaya sa iyong buhay, kita-kita ko dito na whatever you need, meron kang madudukot at hindi mo kailangang magpakapagod masyado, no? Kung ano naman tong mga inaalagaan mo, it's running smoothly at talagang kita-kita ko dito na hands-on ka, nakatutok ka at alam mo kung ano yung mahalaga sa hindi. Alam mo rin kung ano yung mga dapat mong i-prioritize at dapat mong i-celebrate. Congratulations. The Four of Pentacles, the Empress card. Yes, talaga namang locked in. Locked in ka sa mga kine-create mo. Meron kang pinagkakaabalahan ngayon, no? At parang gusto mo siyang magbunga. Gusto mo makuha yung magandang resulta dito. Kaya talagang nakatutok ka. Hindi mo siya iniiwanan. Hindi mo inaasa sa iba. Hindi mo siya tinutulog-tulugan, no? Kitang-kita ko dito yung sigasig mo para ma-create. If you are waiting for a baby or additional sa family member mo, or meron ba ikakasal sa inyo, or you're praying and manifesting for a solid family foundation, this is your sign. Kung nag-pray ka sa baby, na gusto na makaubuo na kayo, this is it. This is your sign. Congratulations, okay? Stability is coming at kung ano man yung binubuo mo, talaga namang maganda ang labas. Isa puso mo yan, i-claim mo yan, para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang the answers you need are coming. Sabi ko nga sa inyo, di ba, hindi mo kailangang puwersahin kung ano yung mga bagay na gusto mong maintindihan because yung sagot darating yan in God's perfect time. So do not rush, do not control, do not force things. Yan, because it will come naturally. Okay? In your divine messages, meron kang the Hanged Man. 2 beses lumabas si Hanged Man. So, ibig sabihin dito, huwag kang gagawa ng bara-barang desisyon. Kailangan pinag-iisipan muna, nakatenga ka muna. Give yourself more time. Kumbaga, give yourself more time to recuperate, to recharge, to plan completely, na ilatag mo lahat ng plano, no? At kapag malinaw na, saka ka humakbang, no? It's all about you seeing the bigger picture, seeing everything in a broader scale para malaman mo kung anong dapat mong action. Okay? Pero marami kang bakasyon this week. Parang ramdam ko dito, you will value your weekend, you will value your day off, at medyo malakas yung tawag mo na gusto ko muna magpahinga, gusto ko munang mag-recharge, gusto ko munang maupo sa harap ng TV ko at manood maghapon. Parang ganyan. May ganyan kang inclination this week. So honor that. The Hanged Man, Ace of Pentacles. Yes. Kung ano man tong balak mong itanim na punla or pagkaabalahan starting this week, hindi mo siya kailangan madaliin. Kailangan mo muna siyang pag-aralan, busisiin, ipagtanong-tanong, ihanda ang sarili para pag hinawakan mo na to at inasikaso mo na, alam mo na yung gagawin mo. So, enlighten the mind first before taking action. Okay? Ang outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have chain of events that will affect your life. Yes, meron daw pong sunod-sunod na mga valuable events sa buhay mo this week that will really excite you and will elevate your life or pagandahin ng buhay mo. You also have younger man, lalaki daw po na medyo bata-bata sa'yo. Maaring anak mo, pamangkin, apo, or katrabahong medyo bagets, no? May concern daw sa kanya, kausapin mo. You have Seahorse, family matters. May mga pampamilya daw na issue na kailangan daw isolve ngayon or pagtuunan ng pansin. You have Crown, honor, and respect will come to you. Wow! Sabi dito, kikilalanin ka, rerespetuhin ka, and believe yung mga tao sa paligid mo dahil nagagawa mo or na-accomplish mo. Congratulations! Ang outcome ni Aries for May 4 to 10, you have the Hermit card. Yes, talaga namang, the answers you need are coming. Darating po lahat ng hinahanap mo. Lahat ng kalabuan, lahat ng sagot, lahat ng kumpirmasyon, para meron kang mapanghawakan at meron kang katibayan na kung ano naman tong sisimulan mo, you will know. And there's this guarantee na kaya mo siya at magagawa mo siya. So, kung ikaw po'y naliligaw ngayon at hindi mo alam kung saan ka pupunta, kung ano dapat mong gawin, kung ano next big step mo or next move mo, there is a guarantee na darating sa'yo this week ang kaliwanagan. Marami sa inyo talaga balak mag-solo muna, magbakasyon, having a lot of time is in isolation because you want to have a clear mind.
Hermit card, the Tower card. Yes, once talagang maliwanagan ka na sa sagot, sa clarity ng questions mo, or sa purpose mo, diyan magsimulang magbago ang buhay mo. Hindi ka na plakda. Hindi ka na olats dito because you will know the right way para makabangon, makabawi, at manalo ulit. Congratulations po. So, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Aries, close your eyes and concentrate on your one question. Inhale and exhale. The answer to your question, you have the Chariot card, the Fool card, and the Queen of Swords. At the bottom of your deck, meron kang Strength card. Pinapayuhan ka ngayon, Aries, na maging matapang, no? Maging palaban, no? Kasi sabi dito, marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng naranasan, alam ng yung spirit guides na kaya mo to. Yung question mo, kaya mo yan. You need to make a choice this time. And this choice, kailangan malinaw sa'yo, ha? Hindi pwedeng paiba-iba, hindi pwedeng ngayon gusto, bukas hindi. No. Kailangan ngayon ng definitive choice. Talagang yung choice na papanindigan mo, kakapitan mo hanggang pagtagal, no? And here you are entering this new opportunity. Ramdam ko dito, may pipiliin kang bago at doon ka dediretso. Kapag lumalabas si Chariot card, this is really an indication of a successful outcome or successful na resulta, no? So, this new journey kailangan dito ng taking a risk. Talagang kailangan mo ditong sumugal, lumaban, itry, really conquering that new territory, new experience, new adventure, at parang ayaw mo siyang palagpasin. Pero takot kang subukan, no? Ayaw mo siyang masayang, ayaw mo siyang mapunta sa iba. Pero you're asking, dapat ko na bang gawin? Dapat ko bang tanggapin? Dapat ko bang simulan? The answer lies to you. Gusto mo ba? Kasi kailangan dito nakita ko, mag-decide ka eh. Kasi pwede ka namang hindi mag-decide. Pwede ka namang umatras. Pero kitang-kita ko dito na kayang-kaya eh. Kaya you need to really ask yourself, is this what I want? Is this what I need? Can I really do this based on my own understanding? Kung yes, then go push. Kasi maganda tong adventure na to. You have the Fool card and the Chariot. A very successful new beginning para sa'yo. If you're asking for a question na yes or no, the answer is yes, 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 yes. Kayang-kaya mo, magagawa mo. Ready ka na ready ka nang tumulay sa mga bago at mag-risk sa mga bagong success mo. You just need to stand up, make a choice at panindigan siya. Okay? So Aries, yun po ang yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung May 4 to 10. Sa po kayo nakaresonate, comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.